Nang gabing iyon ay hindi kumain si Rian kahit dinalhan siya ni Vicky ng pagkain sa silid. Humigop lamang siya ng mainit na sabaw at humanda ng matulog kahit alam niyang matatagalan bago mangyari iyon. Nanood ng TV sa sala si Vicky upang pagbigyan ng kagustuhan niyang mapag-isa. Imposible nang matuloy ang kasal nila ni Damian. Kung kaina ay may munti pa siyang pag-asang magkakaunawaan silang muli, ngayon ay tiyak na niya ang damdamin. Pagkatapos niyang matuklasan ng isang bahagi ng katauhan ng binata, hindi na niya maibabalik ang anumang damdaming inuukol niya roon. Magpakasal man sila na titiyak niyang di na magiging maayos ang kanilang pagsasama. Kung si Renz naman ang tatanggapin niya, guguluhin lamang niya ang pamilya nito. Saka parang hindi niya matatanggap na siya lamang nagmamahal dito. Iisa ang hangad sa kanya Renz, isang bagay na itinatangi niyang taglay pa. Ano na ang gagawin niya ngayon? Saan siya pupunta? Susundan ba niya ang payo ni Vicky? Pumasok sa silid si Vicky. Baka sa anyo ang pag-aalala. Ano yun? Tanong niyang pagdakay na pabangon. Nasa ibaba si Renz, nagpipilit na makausap ka. Sabihin mo ayokong makipag-usap sa kanya. Sinabi ko ngayon pero di raw aalis kapag hindi ka nakipag-usap kahit sandali. That's right, anya Renz na nasa pinto na. Natigilan sila ni Vicky. Iwan mo muna kami Vicky. Pakiusap ni Renz. Huwag, sigaw niya sa kaibigan ng humakbang ito patungo sa pinto. Please, pinalungkot ni Renz ang tinig. Parang maamong tupang napayuko si Vicky pag kumay lumabas na ng pinto. Nakuliom niya ang mga palad sa galit. Ginagamit ni Renz ang magnetikong personalidad para pasunurin ng gusto ang isang tao. Anong kailangan mo? Tanong niyang itinasang ulo bilang pagpapakita ng katigasan. Tiyak nang di matutuloy ang kasal. I may be a poor substitute, but then willing akong tanggapin ka. Nasiwa siya sa pagkakatayo na sa gilid ng kama. Pakaramdam niya humihina ang depensa niya. Kung gano'n, kailangan pa na itong tingalain sa pakikipag-usap. Sumama ka sa akin. Lalayo tayo rito kung nag-aalala ka sa mga nakakaalam ng supposed to be ay kasal ninyo ni Damian, ani Renz. Iyon lamang, sa loob niya, itinapon niya ang isang pagkakataong mapakasalan ni Damian upang ipagpalit sa isang mababang uri ng relasyon, pagsasamang walang kasal. Alam niyang marami nang gumagawa niya at hindi niya tiyak kung ilan na ang nakalibin ni Renz. Sa bagay ano pa ba ang hihintayin niya rito? Sa mismong mama nito nang galing, ang katotohanan wala sa bukabularyo nito ang kasal. Well, untag na Renz. At paano si Damian? Hindi mo man lang ba isasaalang-alang ang magiging damdamin ng kapatid mo? Pumiksi si Renz. I know him too well to be bothered. Anong ibig mong sabihin? Sa una lang masasaktan yan. Later makakalimon niya at muling makakatagpo ng isang kaluluwang mangangailangan sa kanya. Hindi kita maintindihan. It's his nature to be needed by somebody. Always, bigyan mo siya ng isang basang-basa at giniginaw na kuting at maiiyak pa siya sa awa habang niyayakap yun sa dibdib upang mainitan. Sinasabi mo bang awa lang iniukol sa akin ni Damian? Mahal niya ako. Perhaps, pero ayokong makita ang araw na maging dahilan ng pag-iyak mo. Ang isa na namang pagtulong niya sa pares mong nangangailangan. Para bang may papahalaga sa kanya si Renz kung magsalita. Anong desisyon mo? Iaayos ko na ba ang mga papeles na kakailangan natin para makasama ka sa akin? Interesado ka pa rin kahit alam mo nang may nangyari sa amin ni Damian. Come on, Rian. Tigilan mo na ang kalokohan yan. Paanong di malalaman ni Damian na may nunal ka sa kanang dibdib kung may nangyari na sa inyo? Hindi niya naisip yun. Ngayon hindi na siya nagtataka kung bakit nagpupursige si Renz na makuha siya. Hinihintay ko ang sagot mo. Anito. Nalilito ako. Kung gayo ako na magpapasya, you're coming with me. Yun lamang at tumalikod na si Renz. Lalong umilap sa kanya ang antok ng makalis na si Renz. Ilang oras ang tulog si Vicky ay gising pa rin siya. Tama ba ang ginawa niyang desisyon o sa mas tamang salita ay desisyon ni Renz para sa kanya? Tama, sabi ng puso niya. Mahal mo siya. Anong masama kung samantalahin mo ang panahong may interest siya kahit nang sa iyo sa katawan mo lamang? Paano kung magsawa siya sa akin? Tanong ng isip niya. Don't live for tomorrow. Anang puso niya. Live for the time being. Bakit nga hindi? Naisip niya. Kapag inayawan na siya ni Renz, at least may mga sandali siyang maaalalang pinagsamahan nila. At chances are, maaaring bumilang mga taon bago siya pagsawaan niyon. Tama na sa kanyang anumang haba ng panahong ipagsasama nila. Maaga siyang nagsadya sa opisina kinabukasan. Hindi makapaniwala si Damian nang iabot niya ang resignation paper. Paano na tayo? Anitong halata ang paggaralgal ng tinig. Mali tayo mula pa lang sa umpisa Damian. Nakayukong sabi niya. Alam ko na ang lahat riyan. And I don't care, I don't give a damn. Sino nagsabi sa'yo? Tigalgal na nagtaas siya ng tingin. Si kuya, nagtapat siya sa akin kahapon pagkagaling namin sa inyo. Anong sinabi niya? Lahat, mula sa pagkakakilala ninyo
sa probinsya pati na kung bakit nasa apartment niya siya nang minsang tumawag ako. Isa lang ang hindi ko pinaniwalaan sa mga sinabi niyan. Ano yun? Pigil niya ang paghinga. Na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Napahumindig siya. Walang karapatan si Renz na saktan ng ganun si Damian. At kung totoo man ang sinabi yun, dapat ay biniyang sa mga labi niya manggaling ang pagtatapat. Sobrang katiyakan niya sa sarili para gawin yun at siyang isiping dinagdagan pa niya ang katiyakan iyon sa pagpayag na sumama rito. Kahit napakababa ng iniaalok na kapalit ng pagkasira ng maayos na sana niyang buhay. I have to go, sabi niya kay Damian. We can always start anew, Rian. Umaasa pa rin sabi ni Damian. Napailing siya. Totoong mahal mo pa siya. Nang aalok ang tingin ni Damian sa kanyang mukha. Masakit man sa loob ay tumango siya. Alam niyang katotohanan lamang ang makapagpapainindi kay Damian na huli na sa kanila ang lahat. Lumaylay ang mga balikat ni Damian. Halos pabulong ng sabihing, so after all these years, talo pa rin ako ni Kuya. Itinaboy niya ang isiping noon pang makita ni Damian ang larawan niya sa gallery ni Renz ay nagkaroon na ito ng hangarin sa subconscious na gawin siya. Hanggang ngayon, nagpapaligsahan pa rin ang mga ito at siya ang sinawing palad na maging laruan na pinag-aagawa ng mga ito. Marami ang nagtaas ng kilay nang malamang hindi na matutuloy ang kasal ni Damian, ngunit wala ni isa mang manghas magtanong. Ang nangyari ay puro espekulasyon. Espekulasyong unti-unti ring namatay ng mga sumunod na araw at nakabawas iyon kahit bahagya sa alalahanin niya. Tungkol naman kay Renz, mahal niya iyon ngunit nanaig pa rin ang katinoan ng pag-iisip niya. Bukod sa ginawa niyon kay Damian, natiyak niyang hindi matatanggap ang klase ng buhay na iniaalok niyon. Mas mabuti pa ngayon niya ito limutin kaysa pagdating ng araw na ito na ang umaayaw sa kanya. Magiging masyadong masakit para sa kanyang ganun. Mabuti nang hindi niya maranasan kung paanong makasama si Renz sa iisang bubong. Kaya ng araw na dumating ito, upang sunduin siya hindi siya tuminig, hindi ako sasama sa iyo. Panatang niyang sabi na hindi tumitinag sa inuupang sulat. What? Hindi, kinubli ni Renz ang pagkabila. You heard it. Mag-isa kang tutulak pa ibang bansa. Pero ayos na ang lahat ng papeles at mamaya nang lipad natin. I'm sorry, Renz. Don't give me that stuff. Ituro mo sa akin ang mga bagaheng dadalhin mo at ibababa ko na. I've said and let go. Natigilan si Renz. Titig na titig sa kanya na parang hindi matanggap ang kaseryosohan niya. Just give me one reason. Isa-isa lang yan para di ko isipin nagbibiro ka lang. Mabilis siyang nag-isip. Isang mabigat na dahilan ang dapat niyang maimbento para makambinsin niya si Renz. Inantihan lang kita sa ginawa mo sa akin nun at sa pagsira mo sa relasyon namin ni Damian, sabi niyang nakayuko. Parang itinulo sa kinatatayuan si Renz. Pagkaraan ng ilang saglit ay napayuko ito. Lumiloy ang balikat at napatango-tango. I see, sabi nito. I see. Nagmamadali itong tinungo ang pinto. Renz, you can go to hell. Ibinagbaksak ni Renz ang pagsasara ng pinto pagkalabas nito. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Gagawa-gawa ka ng desisyon tapos ay iiyakan mo naman. Sabi ni Vicky nang datnan siyang umiiyak ng gabing yan. 3 oras nang nakaalis si Renz. Habulin mo. Panghihimok ni Vicky. Kanina pa siya nakaalis. Nakalipad na ngayon ang eroplanong sasakyan sana namin. Pahikbihik-bing sabi niya habang nakadapa sa unan. Tumunog ang telepono sa salas. Ako na, sabi ni Vicky sabay tayo buhat sa kama. Parang tinakasan ng kulay ang mukha ni Vicky nang magbalik sa silid. Ano yun? Sino ang tumawag? Kinakabahang tanong niya na pagdakay nakaramdam ng masamang balita sa nakitang anyo ng kaibigan. Mama ni Renz, sa ospital tumawag. Usal halos ni Vicky. Bakit sa ospital? Kumakalabog na ngayon ang dibdib niya. Si Renz, na-aksidente kaninang palis rito. Ang huling narinig nito bago nawala ng malay ay ang sarili nilang pagtili.